Morning, my friend! Ang message natin ngayon is about sa ating Godfather, no? Na hindi natin alam, sobrang mahal niya tayo. Yan ang katotohanan. Hindi natin nakita, marunong lang tayong mag-pray at maghingi sa Kanya, no? Yan ang ating gawin. How to make God ng promise walk in your life. God, basta mag-promise ang God. Napabilib ako yan ang katotohanan. Napaka sobrang mahal niya tayo. Kaya ang gawin na lang natin, mag-pray always, no? At maghingi sa Kanya kung anong gusto mong ibigay sa iyo. Guys, napakadali lang, no? Kung ang hiniling mo ay para sa kabutihan. Sa kabutihan lang at hindi sa kasamaan, no? Kaya yan ang ating gawin. Huwag everyday mag-pray tayo. Kaya pray natin ang Godfather natin. Kaya alam mo na kung hindi tayo mag-pray, akala niya wala tayo kailangan sa Kanya. Kaya yan ang pinaka-the best na ating gawin ay ang pray. Kaya prayer, yan, kayo mag-promise sa ang Godfather. Yan, totoo yan. Darating yan, ibigay yan sa'yo. O itulungan niya ka kung anong hinihiling mo. Kaya huwag ng everyday na magtamad-tamad sa everyday na prayer natin. Kaya yan, kaya ang mag-promise na siya totoo. Yan, napakaganda ng tulong niya sa akin at sa iyo, no? Hindi lang ako lang, kayo din ay tinutulungan ng ating Godfather. Take it, promise, ng promise to make exactly what it says, accept it literally. Yan. Kung anong ibinigay niya sa'yo, tanggapin mo, at kung anong nang gusto niyang gawin mo para sa Kanya, gawin mo. Servisyo totoo at todo. Kaya yan. Kaya minahal nga ako ng Godfather, kaya napaglingkuran ko siya ng totoo at todo. Yan. Ako, makapatotoo ako sa inyo na matulungin ang Godfather natin at mahal niya tayo, na kung mag-pray ka lang at maghingi sa Kanya, tulungan Kanya. Kaya mga friend, huwag kang matakot, kaya marunong ang God. Pag may problema ka, i-pray mo lang sa Kanya, ay tulungan Kanya, no? Kung sa akin kung kaisa na-advisean niya ako kung ano ang gawin para ma-solve ang problem, no? Na-advisean niya ako kung ano ang gawin para ma-solve ang problem. At kung ano ang gawin para ang hinihiling mo ay magkatotoo sa iyo. Yan ang totoo. Napakaganda ng buhay mo kung mahal ka lang sa Godfather.
Siya ay marunong ding magmahal sa iyo. Tayo lahat ay mahal ng God the Father. Ano, wala siyang favoritism. Lahat tayo. Mahal na mahal. Yan ang totoo. No? Kaya huwag kayong hindi mag-pray sa God the Father. At kung pwede, magbasa ng Bible kay para malaman nyo kung ano ang katotohanan. At kung magsimba kayo katulad sa mga Katolik, no? Kaya ang priest nabasa ang message sa ngayon na araw at in-explain sa atin kung ano ang ibig sabihin. Kaya mas maganda kung makapunta ka sa simbahan, no? Sa church, nakasimba ka, kay ang priest ang mag-explain kung anong ibig sabihin ng sa Bible na nabasa natin, na kung kaisa may mga message yan na hindi natin maintindihan na kung tayo lang. Kaya mas maganda kung mag-go to church tayo at makinig ng sermon ng pari, no? Ng priest o pastor. Yan, kasi sila ang very bright. Marunong sa mga ganyan, mga wordings, no? Pati sa God. Kaya mga friends, mas mabuti magsimba tayo, magbasa ng Bible, hindi lang kay ma-prayer tayo, no? Kaya para maintindihan natin kung ano ang obligasyon natin sa atin, God the Father, no? Yan ang gawin natin sa everyday nga life, mag-pray tayo. Ha? At maghingi ng tulong sa Kanya, kay marunong siyang magtulong sa atin. Yan. At ang promise na, kung ano ang na-promise niya mo sa Kanya, gawin mo yan. No? And yet, the part of the promise depend upon you ng your action. With unwilling to do or eat, follow thoroughly. Yan ang gawin natin, ang ating promise na gawin sa Kanya, gawin natin para masiyahan siya, no? Kung ano ang part of the promise depend upon you ng action, be willing to do it, follow through. Na after you have done this three things, be willing to wait on the Lord time there. Cover. Kaya mga friends, yan ang gawin natin, ha? Ang mag-pray always at mag-servisyo tayo sa God kung ano ang gusto gawin mo para sa Kanya. Mag-pray always tayo, no? At kung ano ang nabasa mo dyan sa Bible na gusto niyang gawin mo dito sa earth, gawin mo. Kaya na ang aking ginawa, no? Kung ano ang gusto ng God the Father na i-message sa inyo, at siya na ang nag-asabi sa akin, ito ang message natin ngayon. Kaya akala nyo sa akin lang yan, nagkamali kayo.
Yan ay from God the Father. Siya ang nagsabi sa akin na ito ang message natin ngayon. Kaya yan, marami na kayong natutunan. Kaya gusto ng God the Father na hindi kayo mahirapan sa ating buhay dito sa earth, no? At hindi kayo magkamali. Yan ang gusto niya, ang lahat na hindi magandang mga ginawa natin, iwan natin yan, magbagong buhay tayo, no? Kaya alam nyo naman na tayo rin ang magsuffer niyan. Yan. Example, past na ito, no? Nagnakaw tayo. Na-jail tayo, o napatay tayo. Di sino ba ang napiktuhan, kundi tayo din. Ang gusto lang ng God na hindi tayo mapahamak. Kaya kayo na ang magbago ng mga takbo ng buhay niyo. Sa ngayon panahon, maging mabuting tao kayo. Para wala kayong kaaway, kakampi lang, no? Na may magsuntok sa iyo, marami ang susuntok sa iyo, kaya marami kang kaibigan. Kaya yan ang ano diyan, yan ang teknik kung paano ka matulungan ng ibang tao. Kung marunong kang magtulong o kung maging mabait ka sa kanila at marunong kang mag-serbisyo sa kanila, baski kung nangailangan sila, yan ay balik sa iyo. Sila rin ay gagawa ng mabuti sa iyo. Kaya wag tayong mag-create ng mga enemy. Mag-create tayo ng mga kaibigan, no? Mga friends. Kay maski saan ka pupunta, hindi ka magugutom. Hindi ka matakot ang mga tao. Kaya marami ang tutulong sa iyo. Kaya mabuti kang tao na kaibigan kanila. Kaya yan ang gawin natin. Dito sa ating bansa, kung punta ka sa ibang nasyon, yan ang gawin mo. Marunong kang magkaibigan sa mga taong nandoon, no? Maski hindi mo sila sinado kung mag-story sa iyo, i-entertainin mo para maging kaibigan mo. Kaya hindi mo alam, matulungan ka niyan, oh? Katulad ng kung bago ka lang sa abroad, hindi mo nagustuhan ang mga trabaho at nahirapan ka sa buhay mo doon. Hindi mo alam kung saan na pupunta diyan para makauwi ka sa Philippines. Inang mga taong yan ay makatulong sa iyo na kung saan ang lugar ng agency na puntahan mo, na para maano ang problema mo, no? Yan ang ating kung marami kang kaibigan, marami ang tutulong sa iyo. Kaya na-experiencehan ko na yan. At kung maski saan ka pupunta, kung marunong ka lang makisama sa tao at mahalin mo sila, wala kang problema. Ano? Kaya sila ay tutulong sa iyo, no? Kung ano ang kailangan mo, isabi sa kanila. Kaya sila ay tutulong sa iyo. Kaya yan ay na-experiencehan ko na noong nangyari, no? Napunta ako sa Talisay, no? At hindi ko alam, nag-round lang ako sa lugar na diyan. Balik-balik lang ako. Bakit ang bahay na ito, bahay na daw 3, 4 ko na
na kita, baka na ano ako, na kamali ako ng pinagpuntahan. Mapunta ako sa aking pamangkin. Pero sa next palang road pa ako papunta. Kaya sinabihan ako ng babae, naawa na ako sa iyo, ma'am. 4 na ulit ka na nagbalik-balik sa mo, sa tinagdaanan mo. Hindi ka ba naka sa kung saan ang puntahan mo? Ihatid ta na lang, saan ka ba nakatira? Ko sa Silay City. Tayo na, punta na tayo sa pradahan ng mga sa Silay City. Kung walang nagtulong sa akin, hindi ako makalis sa ganyan lugar, kay wala akong alam kung saan ako dadaan. No, hindi ko alam kung saan ako dadaan. Kuya, yan ang mayari sa atin kung mapa-abroad tayo, na kailangan natin ang mga kaibigan na makatulong sa atin. Kaya ang ating trabaho doon, hindi natin alam kung successful tayo o kung failure tayo, no? Kaya ang gawin natin ay tayo ng kaibigan. Mag-PR tayo kung sino ang die-hard sa'yo na gawin kang kaibigan, ay siya mo ang i-focus ang atensyon mo para matulungan kanya kung ano ang problema, no? Katulad ng kaibigan ko na hindi riya kaya ang trabaho doon at ang weather doon, kaya naghingi ng tulong sa isang taong hindi niya kilala. Pero naging friend sila para kung saan siya pupunta ang embassy na para makauwi na lang siya. Kaya hindi niya kaya, no? Kaya yan ang the best na gawin natin sa mga tao, ang mabuting behavior natin, no? Kaya mga friend, hindi nga huwag tayong mahiya-hiya. Mawalang hiya tayo kung saan tayo lugar, kay baka magutom tayo at mahimatay tayo sa gutom. Huwag mahiya na nagutom ako, bigyan niyo ako na makain kung pwede, matulungan mo ba ako? Huwag mahiya maghingi ng tulong. Kaya yan ang ating kailangan, no? Huwag kipwat na hindi alam naman ng tao na hindi ka pala nakakain. No? Kaya ganyan ang gawin natin. Magprangka ka, no? Magsabi ng kung ano. Ikaw, masakit ang tiyan mo, hindi naman ka nagsabi. Hindi namin matulungan. Kaya wala kaming alam na masakit ang tiyan mo, kaya tayo, kung may mga sakit tayong naramdaman sa katawan natin, isabi mo sa kaibigan mo o sa katabi mo. Kasi ang tutulong sa'yo, magbigay ng gamot, magbili ng gamot para matulungan ka, no? O kailangan dalhin ka sa ospital, makatulong siya. Kaya mga friend, yan ang atin ang gawin, prayer at good behavior natin, no? Kailangan kung mamuhay ka sa mundo, marunong kang makisama sa kapwa-tao mo. Marunong kang magmahal, basi kaibigan o kaaway. Patawarin, tulungan. Kung ang kaaway mo punta sa iyo, kay maghingi na tulungan. Kung kaya mong tumulong. Kaya mga friend, yan ang God, no? Tulong siya sa atin always.
ang pray ka lang at mag ano ka lang sa kanya. Kaya ako, yan, sunado na natin. Marami na natulong ang God the Father sa akin. Minahal niya ako, no? At siya ang aking master boss, manager, advisor, leader, no? Kaya yan, hindi ako nahapan sa takbo ng buhay ko, kay mayroon akong advisor. Yan, sa akala nyo, akin lang yan, totoo yan. Totoo yan, mahal ako ng God the Father, kay marunong akong magmahal sa Kanya at sa kapwa-tao ko. Kaya mga friend, ha? Huwag tayong magdamad-damad sa pag-pray. At kung ano ang hiling natin sa mga kapwa-tao natin, mahiling natin sa God the Father yan. Guys, siya nang bahala magbigay sa iyo. Mamangha ka lang. Hindi siya makatulong sa iyo, pero may taong makatulong sa iyo na siya ang naggawa ng para matulungan ka. Yan. Ha? Huwag magkalimot sa pag-pray sa God the Father, ha? At bagong buhay tayo. Maging mabuting tao tayo para hindi tayo madelikado kung saan man panig sa mundo. Kay puro mo lang kaibigan ang mga tao, wala kang kaaway. Yan ang the best na gawin natin dito sa earth, ay kay baligaya tayo. No? Huwag tayong magawa ng masama sa kapwa-tao natin. Kaya ang konsensya ay nagpahirap sa atin. Maski anong gawin mo, hindi mawala sa isipan mo, kaya andyan na siya. Kaya kung hindi mo mapatawad ang kaaway mo, ay hindi ka maligaya. Kaya sa ngayon, mula ngayon, patawarin na ang kaaway, ha? ng hansubong na, ha? Patawarin na para ang konsensya mo ay malinis. Wala kang minaltrato na tao at ginawa ng masamang salita o gawa. Kaya mga friend, yan ang gawin natin mula ngayon, ha? Maging mabait tayo para maligaya tayo sa mundo, no? Yan na ang ating kaligayahan kung mabuti ang ating ginawa sa earth. Kaya, huwag tayong magawa ng kaaway. Ang kaaway, yan ang napasuffer sa atin. Yan ang hindi tayo makatulong. Kaya kung paano hindi naman ka sa kanya, kundi ang sa isipan mo, ano kaya ang gawin ko sa kanya para suntokin ko kaya o para ako kung sa amin makabalos, no? Ako sa kanya, hindi ka makatulong, kaya nag-iisip ka kung anong gawin mo para suntokin ko kaya o ko kaya. Kaya yan ang isang nagpasuffer sa iyo, okay? Hindi mo mapatawad ang kaaway mo. Kaya ang mula ngayon, patawarin na ang kaaway natin at mahalin na sila, no? Kaya mas silang kaibigan, kung kaaway mo sila na naging kaibigan mo, the best na kaibigan sila, no? Yan ang atin ang ating gawin sa mula ngayon, no? Para malinis sa konsensya natin, nakatira tayo sa earth na maligaya, always smile. Wala sisipan natin na may kaaway tayo na yan,
Bakit ako ginanyan? Hindi ka makatulog. Hindi ka makakonsentrate. Ang nadamage, hindi ka nakaplano sa takbo ng buhay mo. Nasa matagal mo na siyang inisip, ilang years o pila ka years. Iyan ang hindi ka nakakreate ng plano sa buhay mo. Kaya ang isip mo sa kaaway mo lang, no? Kaya mula ngayon, iwala na sa isip natin ang mga problema at kaaway. Ang problema, sige na, pag-aralan na kung ano ang masolusyon natin para napinis na agad at baka pamuhay tayo na maligaya dito sa earth. Ha? Mga friend, wag magpatagal na kaaway. Patawarin agad. Wag magpatagal ng problema. Solvehin agad. Ang pag-solve ng problem, unahin ang maisi o madaling ma-solve at maliit na problema. Solve agad, no? Para finish na siya, no? Baka next month, isa naman problema ang solbahin mo at para ma-finish na lahat. Kaya wala ka ng problema at wala ka ng kaaway, ay napakaligaya mo na, no? Makatulog ka ng mahimbing. Kaya ang katabi mo lang ang hindi makatulog sa normo, no? Kay na maganda na ang sleep niya, no? Noon hindi siya ka-sleep always. Sa ngayon ay napakaganda ng sleep niya hanggang umaga. Kaya yan ang gawin natin para sa ang advice ko sa inyo, ganyan. Kung may kaaway, patawad agad. Pag-usapan kung maliit malang o malaki, kung paano masolve, ay solusyonan yung dalawang magkaaway para finish na, no? At ang ating problema, kung ano ang makasolve dyan, i-apply agad. Huwag nang paligoy-ligoy pa para masolve. Wala na tayong problema. Maligaya na tayo sa takbo ng buhay natin. Kaya mga friend, yan lang ang message natin sa ngayon, no? Itandaan nyo, mahal tayo ng God the Father at siya ang nagtulong sa atin dito sa earth, no? Siya ang nagpatira sa atin dito sa earth. Kaya hindi niya tayo pinabayaan, tinulungan niya tayo. Kaya mag-pray tayo always sa God the Father, ha? Mahalin niyo siya at mahalin niya kayo ng totoo at todo-todo. Kaya mga friend, mag-pray lang kung may kailangan kayo sa God the Father. Always, everyday pray, no? At kung ano ang gusto niyang gawin natin sa earth, gawin natin para mahalin niya tayo. Kaya mga friends, thank you sa pakikinig. We love you.